Good morning po, Ted. Good morning po sa lahat. Good Okay, morning go. po, Secretary. Si Chacha po ito. Ma'am, una muna, dito po sa pagsasabi ninyo na yung maximum increase or minimum rollback po ng mga oil companies ay po pwede na nga pong manggaling sa Department of Energy. Gusto ko lang pong malaman, saan po ba ang hugot nito? Kasi sinasabi ninyo, galing po ito doon sa pagdeklara ng ating Pangulong Marcos Jr. ng state of emergency crisis po natin. Ito po ba yung EO 110 o may iba ba po ba kayong pinagbabasihan dito po sa sinasabi ninyo na may powers po talaga ang DOE to do this? So 110 po, tama po kayo. Galing po yan nung diniklara ng Presidente that it's an energy emergency. Oo, doon po sa EO 110, may specific provision po doon na po pwede talagang gawin ito ng DOE. It's a trigger kasi under the oil deregulation law, there are emergency powers that are triggered only upon declaration of emergency. And yung emergency powers na yan allows the government to take over an oil business or the operations ng oil business. Oo, kasi kaya po ito muna ang na-bring up ko, ma'am. Iniisip ko ngayon, baka po sooner or later, baka po umapila itong mga oil companies at sabihin nila, parang regulation yung ginagawa po ninyo ay may oil deregulation law po. So may matibay po kayong pinanghahawakan na po pwede po talaga itong gawin ng DOE, and that's good, lalo na po para sa ating mga consumers. Ngayon po, dito sa pagkontrol po ninyo, ma'am, nang sinasabi ninyong hindi nyo kinokontrol yung actual pump price, ang sabi niyo po, ang kokontrolin is yung adjustment. Ano po exactly yung difference nun para lang po mas maintindihan natin? At paano po ang formula ninyo sa computation every week sa tuwing tataas o di kaya bababa po yung presyo ng produktong petrolyo? Yeah, kasi di ba may presyo na sila. So, ang kinokontrol namin, kasi ang volatile ngayon yung presyo ng langis, ano? So, every week, kinakalculate yan 5 days, tapos pagka ikukumpara yan sa last week, kung ano yung difference, yun yung adjustment na i-announce namin. So we're only applying it to the adjustments para to make sure na tama yung adjustments. At ngayon kasi mas visible na sa amin kasi dahil ang PNOC bumibili na rin at alam na, mas clear na rin kung ano yung mga costs. So yung adjustments lang ang may minimum and maximum. Ang difference po ng kung ano yung pump price kasi we're not dictating kung ano man yung calculation ng pump price, but based on what they had last week, yung add and minus na lang ang kinokontrol namin because that's kada company kasi may sariling calculation, you know. So but since we've been using replacement cost ever since. So we're also using replacement cost para lang po sa increase and decrease. Oo. Para po lang mas maintindihan naming lahat, ma'am. Halimbawa, yun pong naging rollback natin kahapon Tuesday. Paano po yung naging proseso nyo talaga? Kung bakit nakuha po yung 25 pesos na rollback sa diesel at 4 pesos po sa gasolina? Kahit doon lang po, para mas maintindihan din po doon ng mga nakikinig at nanonood sa atin. So halimbawa, di ba, Lunes hanggang Friday, nagtitrading yan international. Doon tayo nagbe-base ng presyo. International price and pag commodity kasi parang para-pareho lang yung presyo niyan sa market. Ano? So, kakalculate namin yung 5 days na yan, i-average namin, tapos kunin namin yung cost ng premium, freight, insurance, ang currency natin, no, ang conversion ng dollar to peso or peso to dollar, exchange rate natin, and then we add it all up plus yung mga mix ng biofuel, so we get the price for that week, no. Tapos i-compare namin yan sa last week. So ano yan, tuloy-tuloy yan every week. We just add or minus. So doon po yung oil price hike na gagaling, no. So, we keep on calculating every week yan. Pero ito kasing practice siya. Dati pa to, di ba? Nung umpisa pa lang or even before the war, ever since, for years already, we've been using the system comparing this week to last week and then adjust ka pagka Tuesday. So, we're using the same formula
monitor lang kami para at least mabantay ng tao na ito lang talaga yung price hike or yung rollback nila. Oo, sabi niyo po you've been using that formula even before pa, bago pa man po itong energy crisis. Kung sakali man po ba hingin yan ng mga oil companies, isa sa publiko po ba ito ng Department of Energy para po We, mas... we correct. We already have actually Okay, nung that's last good. namin na briefing, pinakita namin yung calculation. We've been very transparent on our calculation actually. At pinapakita din dun sa mga oil companies, even sa media, no? Last Tuesday or Monday, we published how we calculated the whole thing. Oo. So clear naman sa ano yan. We're being kailangan transparent, kailangan hindi rin unfair sa tao, saka hindi rin unfair sa oil companies because we need the oil companies to make sure na may oil tayo. Pero kailangan ng fair lahat. Yung presyo fair, walang kumikita dito sa crisis na to. Oo. Doon po ba sa last week, ito pong rollback natin na nangyari na kahapon, hindi naman sila umalma. Paglabas nyo nito, talagang wala silang choice kundi sundin kung ano po yung inilabas ng DOE. Pag in-observe mo naman, sumunod naman lahat. I think all of them publicly announced their prices, their rollback, and they're all following the minimum naman na rollback natin. Ma'am, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo na linggo-linggo gagawin natin yan. So, dun po sa nangyaring briefing last week, ganun din po yung mangyayari ngayon. Bali, may press briefing ulit ang Department of Energy for this week para sa magiging rollback na or possibly increase sa susunod na linggo. Actually, nung Monday, na-announce namin yung rollback nung kahapon. So, every Monday, Tuesday, pinapakita namin sa public po yung calculation. So, ang next na naman na pagpakita namin ng calculation will be on Monday also. Monday next week pa natin malalaman kung may rollback o may increase po dito sa mga dito po sa ating presyohan. Pero ma'am, yung sabi niyo po na nung nilabas niyo naman po itong rollback for this week, wala namang umalma, sumunod naman po sila. Pero paano po talaga sa nakikita or binabantayan ng Department of Energy na lahat po ng mga oil companies natin, especially the big three, sumusunod? Binabanggit ko po kasi dito kay Manong Ted, meron ako isang binabantayan na malaking oil company na bago po yung rollback na inilabas ng DOE na 25... Talking about a particular retailer. Yes po, particular Klaruhin natin retailer. Bago po nyo inilabas yung 25 pesos, nasa around 119 pesos per litro po yung diesel nila. Kanina pag-check ko po, 100 pesos lang. So medyo kulang po siya dun sa rollback. Paano nyo po nasisiguro na tama po talaga yung ini-implement ng bawat oil companies? Ang limitation kasi ng DOE is 1,000 lang yung tao ng DOE, mga 14 million binabantay namin. So dahil dyan, nung umpisa pa lang, first week, we have been working with the PNP, yung mga electric co-ops natin, yung mga LGU, and we work with the ICT para sa EGOV na kung may complaints sa gas station. So with the limitation din ng mga tao, kahit ganun po kadami po yung tumutulong sa amin, hindi rin pa rin naman enough talaga. So kaya publicly, we announced the numbers at para makuha namin yung feedback din ng public para ma-report din directly through the EGOV app. So, and then nag-additional pa kami ng last week, nag-crowdsourcing kami ng may app kami na para i-send ng mga tao kung anong presyo ng mga observations nila per gas station. So we're working na para ma-monitor lahat. But it will never be enough kasi kailangan talaga bantay every gas station. But we're also appealing na yung public din mag-observe para alam naman nila kung anong dapat na rollback and then report it to us so para mapuntahan kaagad. Opo. So, Madam Secretary, lumalabas po sa inyong pinaliwanag kanina kay Chacha na bago ho kayo humantong doon sa 25 pesos na rollback sa diesel, nag-unbundle muna kayo. Hindi naman siya unbundling, Ted. I mean, what we have is the usual calculation. Dati pa naman itong kinakalculate. Sinisigurado lang namin, ina-announce namin para sigurado lahat para pareho yung
may minimum na rollback siya. So, ang calculation ng iba dati, ganun na rin, ano? Ngayon, para clear sa tao, tsaka clear din sa oil companies na walang galawan dito sa calculation, sunod tayo kung what we have always followed, kailangan sundin siya. Now, ang unbundling, this is part of the unbundling. Tama ka rin doon. But these are things that we already know. Public information. So, makukuha mo to kahit mag-internet mo lang, hanapin mo yung cost ng maps, mga premium, insurance. You can get that actually publicly. So, for us kasi, learning curve din yun nung nag-umpisa yung PNOC bumili ng sariling oil, ano? So, the rest, there are other costs pa na hinihingi namin sa mga oil companies. Like yung mga operation cost nila. Iba naman yun. Yung what we don't want sa unbundling, what we want to see is kung merong mga hindi dapat na kinikita at sinacharge sa pump price. Okay, sige. So, dito po sa 25 pesos na rollback sa diesel, ano ang estimate ng DOE sa profit margin ng oil company and the retailer? Meron ho ba? Kaya nga tama yung tanong kanina, yung ano yung difference ng pump price saka sa maximum minimum on the adjustment, no? Kasi sa adjustment na tayo. Yung adjustment kasi na-adjusted dahil sa accounting procedure natin na replacement cost. So dyan yung adjustment niya. Now, the profit or kung magkano yung kinikita, yun pa yung kulang na hinihingi namin sa oil companies para makita yung structure ng expenses nila, ng profit nila, kung ano yung mga variable cost nila. So yan, hindi pa part yan ng TED ng adjustment. Dapat hindi siya part ng adjustment because yun nga, yung prinsipyo dyan is don't make money from the adjustment. Okay, opo, sige. So, hindi pa natin alam ito ngayon kasi nga definitely hindi naman magbebenta ng palugi yung oil company, di po ba, no? So hindi pa natin alam ito. And then babalik tayo doon sa inyong hinihingi na unbundled rates nga ng oil companies. Opo. Pag nakita mo, Ted, like diba nireklamo ng mga tao dati, nung first na yung gera, umakyat ka agad, pero sinasabi natin, which is tama, nabili to nung mura pa no? So they sold the cheaper inventory at a more expensive na presyo. Ngayon naman, bumibili sila mahal na ngayon kasi nagiging mahal naman talaga nung April at March yung ano. Pero ngayon, dahil nga yung market nag-react at calculation natin, ganun pa rin. Ngayon, binili nila ng mahal pero bibenta nila ng mura. So yun yung adjustments. At the end of the day, at the end of the year, dapat mawala kang kita dyan Opo. Sige. So, for next week po, again, magkikwentada kayo. Hindi pa nakakasiguro kasi bumaba nung una dahil na naman po sa mga palitan ng salita ngayon ng Amerika at ng Iran, gumalaw ulit pataas. So, definitely po, wala pa tayong kasiguraduhan dito kung rollback o kaya po ay increase or walang galawan. Opo, that's why sa DOE po, tuloy-tuloy kahit kung ano mang sinabi, kung may ceasefire o wala, this should go on, no? Until talagang klarong-klaro na wala na talagang trouble sa Middle East. It depends on, minsan yun nga medyo nakakainis na it depends kung anong i-tweet ni Trump, kung ano yung action ng Iran. So very very vulnerable talaga, kasi imported lahat na langis natin. Opo. Sige. So, ma'am, yung jet fuel ngayon, meron na pong report, no? Ang International Air Transport Association din na may problema sa jet fuel, lalo na po sa Asia by June. Meron ho ba kayo ditong informasyon at ano ang gagawin ng ating pong estado para pangalagaan po naman ang ating airline industry? Correct po. Yung jet fuel natin, as of today, steady pa naman siya, no? Ano ba yung number niya kahapon? Mga 40 days pa or more, no? Mga 40 days yata, no? So, steady siya. So ngayon, ang inuna namin kasi, Ted, was LPG, ano? Kasi mga 34 lang nung the other week yan, So,
PNOC together with the oil companies, in-aggregate namin lahat ng order at umorder tayo sa US kasi doon may source na tama lang yung presyo. Darating in next month. Now, ang next na naman will be jet fuel. So we'll help, I've instructed PNOC to help the companies, i-consult sila. Kasi minsan meron din silang paraan, no? Maghanap ng sarili nilang stock. Pero minsan kung nahihirapan sila, nakakatulong din na gobyerno yung umo-order. So we'll tackle that. There are different sources. Hopefully hindi naman ganun kasama, no? Pero ang sigurado ko lang diyan kung yun yung report aakyat talaga yung presyo. Opo. Ito ho bang jet fuel sa Pilipinas? Meron ho bang player dito, Petron, Shell or Caltex na distributor po o ibang kumpanya ito? Meron po. Ang ginagawa po ng Cebu Pacific tsaka PAL, for example, they get from our local distributors and they also buy themselves, no? So dalawa yung source nila. So directly bumibili sila sa ibang bansa at iba din pinoprovide dito. So for example, meron tayong Petron dito, ano? Petron is a refinery. So they can produce jet fuel themselves from the crude oil na binili nila sa Russia, for example. So ano na lang yan, inventory management, ano. So kung worst case, we can ang posible diyan is idagdagan ng Petron or ang pag-produce or bilhin mas marami pa yung ibang companies natin ng jet fuel. Ano ba ang pagbilang po sa jet fuel? By liter din? By liter din po, apa. Apo. Pwede bang pumasok din dito ang DOE, diktahan ang presyo nito? So far, mahirap kasi magdikta ng presyo ngayon sa jet fuel kasi most of these are imported. Hindi naman kasi binibenta yung jet fuel sa public, ano. So pag kinap natin yan, ang kinakap natin would be the cost ng diretso kasi imported kasi ito. Hindi ko alam paano makap yung presyo nun eh. Ang problema talaga, ang ultimate effect kasi sa presyo ng pamasahe, ano? Pero ang jet fuel kasi medyo mahirap kasi hindi kasi yan na tao yung nagpapakarga sa nagpapakarga sa gas station, no? Kasi because if you manage to dictate on the oil companies, kung magkano ang rollback sa diesel po and gas for this week, yun po, yung poder ba na ito, pwedeng sakupin din yung presyuhan ng jet fuel. Kaninyo, medyo alanganin kayo doon, Madam Secretary. No? Hindi naman siya. Parang kasi wala kasing, hindi yung jeep kasi or yung mga tao yung nagpapagas at sa gas station pwede natin makontrol. Walang kung bumibili kasi sa gas station ng jet fuel. But tama ka rin, we check on that para hindi volatile din at hindi din exaggerated yung increases at nagmamahal yung presyo ng plane ticket natin. We'll check on that. Tama naman yan. We'll review kung pwede nating, actually dapat hindi lang ito, lahat na, no? Lahat na. Opo. Kasi nga din po, yung presyo nga ng pamasahe ngayon sa eroplano po, apektado sigurado daw, lalo na pagsapit po ng June. Yung pong ginagamit ng mga barko naman, usually po, ang lahat ng ito, itong mga fast cut na ito po, puro diesel ito, hindi bunker fuel po. Ito, ano bang report sa inyo para din po sa presyuhan po nito? Most daw diesel. Tinanong ko na rin yan kasi diesel ang ginagamit at sinabi ko rin baka pwede kayo magamit ng Euro 2 or bunker. Pero medyo natatakot yung mga may-ari ng malalaking barko na yan kasi baka hindi kaya ng engine nila. So they're sticking to diesel talaga, most of them. May kukunti lang na bunker, pero na yan, mga tanker na yan or iba na. Opo. Kaya kasi nga baka masira yung mga makina nila, 'di ba? Kung Euro 5 na yan o Euro 4 ang kanila pong ginagamit. Anyway, sige, ma'am, mag-aabang kami ulit kung sakasakali po kung ang inyong anunsyo
kung ano pong ating pangitain by next week. Pero kami po ay nagagalak ng lubos. Ngayon lang po sa kasaysayan ng bansa, 25 pesos po ang naging rollback sa diesel, ma'am. Salamat. Pareho tayo, Ted. Nakakahinga ako ng konti. Opo. Opo. And thank you, ma'am. Thank you. You find time to sleep, ha? Okay? Thank you. Maraming salamat po. Thank you. All right. Si Secretary Sharon Garin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.